Mahigit 5 milyong pirma ang kailangan para gumulong yung tinatawag ng People's Initiative para mabuwag ng pork barrel. Pero hindi po biro ang proseso ng People's Initiative. Ika nga'y butas daw ng karayom ang daraanan yan para magtagumpay. Nakatutok si Cara David. 2 beses nang sinubukang gamitin ng People's Initiative para iamyenda ang ating konstitusyon at sa 2 pagkakataon, pareho itong nabigo. Noong 1997, sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Fidel Ramos, nilayo ng grupong pirma na pahabain ang termino ng Pangulo at iba pang elected official sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero pagdating sa Korte Suprema, ibinasura ang petisyon. 2006, sa panahon ng Administrasyong Arroyo, sinubukan ng grupong sigaw ni Attorney Raul Lambino na baguhin ang sistema ng gobyerno, pero hindi rin nagtagumpay ang kanilang People's Initiative. Noong Martes, iminungkahi ni dating Chief Justice Renato Puno na gamitin ang People's Initiative para ma-abolish ang pork barrel. Pero ani Lambino, base sa kanyang karanasan, hindi ito ganun kadaling gawin. Inabot daw sila ng mahigit 4 na buwan sa pangangalap lamang ng pirma. Dapat kasing makakuha ng pirma ng 10% ng lahat ng registered voters. Bukod pa dyan, kailangan may lagdarin ang 3% ng mga botante sa bawat legislative district sa bansa. Ani Lambino, para magtagumpay ang People's Initiative, kailangan nito ang suporta ng lahat ng lokal na pamahalaan o di kaya ng simbahan. Kung hindi ito susuporta ng liderato ng pamahalaan, mahirap gawin yon na Cara. No? Ang nakikita kong posibleng mangyayari lamang dito ay kung yung mga different churches, magtatayo sila ng kanilang signature gathering stations doon. Ganito rin ang pananaw ng election lawyer na si Romulo Maquilintal. Hindi raw kasi sapat na pumirma lang ang mga tao, dapat nabasa at naiintindihan nila ang lahat ng pahina ng petisyon. Dapat rin makuha ang suporta ng lahat ng probinsya sa bansa. Dahil isang distrito lang ang hindi sumuporta, patay na ang petisyon. Sinabi kasi ni Lambino noon, mga 6.3 million ang pumirma sa petisyon. Ngunit nung tinanong ng Korte Suprema, ilang bang kopya ng petition ang inyong nagawa? Ang sabi ni Lambino, mga 100,000 copies of the petition na kailang nagawa. Hindi napatunayan na ay nabasa ng 6.3 million people sapagkat ang nabasa lamang ng taong bayan noon ng 6.3 million, yun lamang title of the petition. Pagkatapos mapapirmahan, isa-isang i-verify ng COMELEC kung tunay na registered voters ang mga pumirma. Sa tansya ng COMELEC, baka abutin ito ng 3 hanggang 6 na buwan. Kailangan din sufficient and form and substance ang panukala at iisa lang ang layunin. Maganda ito dahil sa ang nag-i-initiate. Alam ko kung tama yun, kung si former Chief Justice Ray Puno, malaking bagay yun. Kasi kung siya ang gagawa at may makatulong siya, maganda siguro yung itadraft nila na bill. Tapos they have to agree. At yun ang iikot sa buong Pilipinas. Hindi pwedeng may gumagawa sa Cebu, may gumagawa sa ano. Kung hindi pare-pareho yan, hindi makakakuha ng percentage. Kapag nakuha ang mahigit 5 milyong pirma at 3% requirement ng lahat ng legislative districts, magkakaroon ng special registration ng COMELEC. Pagkatapos, isang referendum o botohan ang isasagawa. Aminado si dating Chief Justice Renato Puno na mahirap maglunsad ng People's Initiative. Kailangan ito ng oras, organisasyon at pondo. Pero kung nais ng taong bayan na matanggal ang pork barrel, dapat subukan ng lahat ng posibleng paraan sa pamamagitan ng Kongreso, sa talakayan sa Korte Suprema at sa kapangyarihan ng taong bayan. In due time, ang ating kataas-taasang hukuman ay magbibigay ng hatol dyan kung yan ay naaayon sa ating konstitusyon o hindi. But that is only one route. Another route is again through the People's Initiative. Yes. So you can pursue these 2 routes. Hindi naman inconsistent yun. Hindi lang minsang napatunayan sa kasaysayan ang kapangyarihan ng sambayanan. 1985, panahon noon ng diktadoryang Marcos, nang umigting ang panawagang magkaroon na ng bagong liderato. Ilang taon matapos mapaslang noon si Senador Ninoy Aquino. Ang nakitang solusyon ng taong bayan, ang pagtakbo bilang Pangulo ng kanyang may bahay na si Cory Aquino. Si Cory hindi pa noon desidido, maliban na lang daw kung They had 1.2 million signatures. dahil sa kagustuhan at inisyatibo ng nakararami, nakamit ang 1 milyong pirma. At ika nga nila, the rest is history. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.